Sa mismong marang, yang boardroom ng aming tanggapan sa Makati, kung saan inakala ni na Dario at Camille na tuluyan na nilang na-corner ang aking buhay upang agawin ang kumpanyang itinayo ko mula sa pagiging hamak na night shift nurse, tumayo ako ng tuwid. Nang tanggalin ko ang suot kong itim na headscarf at ilapag sa mesa ang mga dokumentong magpapatunay ng kanyang kasakiman, nakita ko kung paano sila nanginginig sa takot sa aking harapan. Ngunit bago ko marating ang rurok na iyon ng pagbawi sa aking dangal, kailangan ko munang dumaan sa pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Isang simpleng night shift nurse ka lang naman dati sa Pasay, Lucy. Huwag mo kaming subukan. Pirmahan mo na ang power of attorney na ito bago ko tuluyang sirain ang pangalan mo sa buong Makati. Nanginig ang aking buong katawan habang maririnig ang mga salitang yon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig habang nakatayo sa gitna ng opisina. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking 6 na buwang tiyan, naramdaman ko ang biglang paghigpit at panginginig ng aking katawan habang pinipigilan kong pumatak ang aking mga luha. Paano umabot sa ganito? Ilang sandali lamang ang nakalipas, bunggitin kong tinititigan ang aming mga bagong printed na certificates para sa aming Single Mothers Fund. Ang aking buhay. Ang Ferrer Postpartum Care na nakabase rito sa Makati ay ang aking pangarap. Ako ang nagbuhos ng dugo, pawis at luha mula noong panahon na nurse pa ako sa isang maliit na klinika sa Pasay. Nagpupuyat gabi-gabi para sa mga bagong silang nasanggol. Si Dario, na dating asawa kong pinagkatiwalaan ko, ay ginawa kong manager ng finances dahil sa pag-ibig at paniniwalang sa wakas ay nahanap ko na ang kapayapaan pagkatapos ng napakaraming taon ng pagiging hiya at hiwalay. Ngunit sa isang iglap gumuho ang aking mundo. Isang emergency meeting ang ipinatawag dahil sa isang malaking insidente ng neglect sa aming VIP client na siyang sikat na aktres. Sinasabi nilang ang asawa niya ay halos mamatay dahil sa maling postpartum medication na ibinigay ng aking mga tauhan, at ang buong media ay nagsimula ng umatake sa aming kumpanya. Sabi ni Camille, ang kilalang OBGYN na palaging umaaligid sa asawa ko nitong mga nakaraang buwan, habang nakataas ang kanyang kilay sa harap ng board. Lucy, kahit magsuot ka pa ng purmal na kasuotan ngayon, nurse ka pa rin sa paningin ko. Ang isang katulad mo ay bagay lamang sa paglilinis ng mga sugat sa Pasay, hindi sa pagpapatakbo ng isang premium postpartum care brand na tulad nito. Tumingin ako kay Dario upang humingi ng suporta. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matigas na diring-diri. Sabi ni Dario, pilit na ipinapakita ang kanyang lakas sa harap ng CAT directors. Kapabayaan mo ito, Lucy. Dahil sa pagbubuntis mo ngayon, naging distracted ka at hindi mo na nagagawa ang trabaho mo ng maayos. Kailangan mo magpahinga at ibigay sa aking pamamahala ang kumpanya para maisalba natin ang pangalan ng pamilya. Bago ko pa man maipakita ang aming master shift logs upang patunayan na tama ang gamot na ibinigay namin, lumapit ang aking biyenan na si Aling Remedios kasama ang 2 gwardiya ng pamilya. Sabi ni Aling Remedios habang pilit akong tinutulak patungo sa labas ng opisina kung saan naghihintay ang isang malaking SUV. Sumunod ka sa akin, Lucy. Dadalhin kita sa aming bahay sa probinsya upang magpahinga. Huwag kang gagawa ng eksena rito kung ayaw mong lumala ang sitwasyon ng pamilya natin. Kinatatakutan ko ang mangyayari. Pilit kong pinoprotektahan ang aking tiyan habang kinakaladkad ako ng mga gwardiya patungo sa loob ng sasakyan. Nakulong ako. Nakarating kami sa malaking bahay ng aking biyenan sa isang malayong sulok ng Makati. Dinala ako ni Dario sa loob ng motsilid at hinalot ang aking bag. Pumasok si Camille. May hawak na gunting at dekuryenteng shaver. Naramdaman ko ang malamig na talim nito na dumidirekta sa aking anit habang hinahawakan ako ni Dario upang hindi ako makalaban dahil sa aking kalagayan bilang isang buntis. Narinig ko ang panginginig ng makina ng shaver sa loob ng silid habang ang aking mga luhang walang tunog ay pumatak sa semento kasama ang aking mga buhok. Sabi ni Camille habang kinukunan ng video ang aking kahihiyan. Para matuto ka kung nasaan ang lugar mo, nurse, isang buntis na ulyanin ay walang karapatan na pamunuan ang kumpanyang ito. Diyos ko po, bakit mo ito hinahayaang mangyari? Ito ba ang daw ng aking mga sakripisyo?
Ito ba ang kapalit ng aking katapatan? Ang aking dangal ay dahan-dahan na nalagas kasama ng aking buhok sa sahig ng silid. Ngunit sa kabila ng matinding takot at panghihina, may isang kakaibang lakas na sumiklab sa aking puso. Hindi ako pumirma sa papeles ng power of attorney na ibinigay nila. Sa halip, bago lumabas si Dario, lihim ko na pinindot ang record button sa aking pangalawang cellphone na nakatago sa aking bulsa upang i-record ang bawat salita ng kanyang pagbabanta at pananakot. At sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahan kong binuksan ang bintana ng silid. Kahit nanginginig ang aking buong katawan, tumalon ako patungo sa labas at tumakbo sa madilim na gabi ng Makati, bit-bit ang aking lihim na ebidensya at ang natitirang piraso ng aking danggal. Hinding-hindi ko hahayaan na ang aking mga produkto at ang aking mga single mothers ay maging kasangkapan ng kanilang kasakiman. Tumakbo ako sa ilalim ng ulan. Bit-bit ang aking lumang uniforme at ang natitirang piraso ng aking danggal. Bawat patak ng malamig na ulan na tumatama sa aking kinalbong anit ay parang mga karayom na sumusundot sa aking balat. Hinahaplos ko ang aking 6 na buwang tiyan habang nanginginig sa lamig sa loob ng pampublikong jeepney patungong Pasay. Masakit ang aking buong katawan at naramdaman ko ang paninigas ng aking tiyan. Isang babala mula sa aking sanggol na ang matinding stress at pagod ay unti-unti nang umaabot sa kanyang kaligtasan. Pikit matahom hinawakan ang aking tiyan habang nagdarasal ng tahimik sa dilim. Nang makarating ako sa harap ng maliit na klinika sa Pasay, ang lugar kung saan ako nagsimula bilang isang night shift nurse 10 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan kong kumatok sa pintuan sa likod. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Nena, ang matandang midwife na kasama ko mula pa noong unang araw. Sabi ni Ate Nena habang napasinghap sa gulat nang makita ang aking hitsura sa ilalim ng basang headscarf. Lucy, Diyos ko po, anong mangyari sa'yo? Bakit ganyan ang buhok mo? At ang tiyan mo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumagsak ako sa kanyang mga bisig. Umiyak ako nang walang tunog habang mahigpit niya ako niyakap at binalot ng isang tuyong kumot. Mabilis na naghanda si Ate Nena ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng luya upang gumaan ang aking pakiramdam. Ang bawat higop ko ng mainit na sabaw ay dahan-dahan na nagpabalik ng init sa aking malamig na katawan, ngunit ang lamig sa aking puso ay nanatili. Sabi ko kay Ate Nena, habang pilit kong pinapakalma ang aking boses. Ate Nena, wag po muna nating pag-usapan ang ginawa ni Dario. Ligtas po ako rito. Pero may kailangan tayong tingnan sa mga papeles ng kumpanya. Inilabas ko mula sa bulsa ng aking basang blazer ang tanging dokumento na nagawa kong isalba, ang nakaprint na kopya ng aming master shift schedules para sa linggong ito. Umupo ako sa isang maliit na upuang kahoy sa likod ng klinika at binuksan ko ang papel sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. Sinuri ko ang linya ng schedule para sa araw na nangyari ang umano'y kapabayaan sa aming VIP client. Ayon sa aming opisyal na roster, ang rakatalagang nurse ay dapat na isa sa aming pinaka-ipinagkakatiwalaang tauhan. Ngunit habang tinititigan ko ang papel, may napansin akong kakaiba. Ang pangalan ng aming nurse ay nabura, at sa tabi nito ay may nakasulat na isang kakaibang employee ID code na nakalimbag sa kulay pula. EMP 999X. Namilog ang aking mga mata sa matinding gulat. Ang Fairer Postpartum Care ay walang empleyadong may ganyang ID code. Ang aming database ay may mahigpit na pagkakasunod-sunod ng mga numero, at ang code na ito ay isang katang-isip lamang na ginawa upang lampasan ang aming security protocol. Isang master admin override ang ginamit upang ipasok ang peking nurse na ito sa aming system, at taming si Dario lamang ang may hawak ng duplicate master key para sa aming database. Napahawak ako ng mahigpit sa papel habang tinititigan ang pulang employee ID code. Ito ang magiging unang bakas ng aking pagbangon. Kinaumagahan, sumilip ang bahagyang sikat ng araw sa bintana ng klinika sa Pasay na nagpapakita ng makapal na alikabok sa hangin. Nakaupo ako sa gilid ng higaan, pilit kong inaayos ang aking itim na headscarf upang masiguradong walang makakakita sa aking gupit-gupit na ulo. Sa kabila ng aking panghihina, alam kong hindi ako maaaring manatili na lamang sa loob ng silid at umiyak.
Kung gusto ni na Dario at Camille na sirain ang aking kumpanya, kailangan kong gamitin ang tanging lakas na meron ako. Ang mga tao na tunay na nakakakilala sa aking puso. Pinindot ko ang screen ng aking lumang cellphone upang tawagan si Maricel, isa sa mga single mothers na aming sinusuportahan sa pamamagitan ng aming trust fund. Narinig ko ang mahinang tunog ng linya na nagko-connect bago sumagot si Maricel ng may malawak na saya sa kanyang boses. Sabi ni Maricel, "Ma'am Lucy, kumusta po kayo? Balita po namin sa media na may gulo raw sa Makati. Huwag po kayong maniwala sa kanila po. Kayo ang nagligtas sa amin ni baby noong wala kaming pambayad sa ospital." Naramdaman ko ang banayad na kirot sa aking dibdib, ngunit may kasama itong init ng pasasalamat. Sabi ko, pilit kong pinapakalma ang aking boses upang hindi niya mapansin ang aking panginginig. "Maricel, maraming salamat. Gusto ko lang magtanong kung maayos ba ang lagay ng inyong pamilya rito. At may gusto sana akong itanong tungkol sa pinsan mong nagtatrabaho sa VIP wing ng ospital sa Makati." Sabi ni Maricel. Ang boses ay biglang bumaba sa seryosong tono. "Opo, Ma'am Lucy. Nabanggit po ng pinsan ko na si Jonalyn. Nung araw na mangyari ang gulo sa VIP client, nakakita raw po siya ng isang nurse na nakauniporme ng kumpanya niyo sa tapat ng silid ng pasyente. Pero sabi niya, iba raw po ang suot nitong name tag. Hindi raw po kulay asul na may logo tulad ng sa amin, kundi isang simpleng puting plastic na name tag na may nakasulat na Angela. Mukha raw pong peke." Namilog ang aking mga mata sa matinding gulat. Angela. Ang parehong pangalan na nakita ko sa gupit-gupit na shift schedule kagabi. Ang peking nurse na yon ay pumasok sa VIP wing na nakauniporme ng aming kumpanya, ngunit may hawak na peking plastic na name tag upang isabotahe ang gamot ng pasyente. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Sabi ni Maricel, ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. "At Ma'am Lucy, may isa pa pong bagay. Nabalitaan ko po sa coordinator ng aming trust fund sa Pasay. 2 linggo na ang nakalipas, pumasok po si Sir Dario sa opisina ng fund at naglabas ng mahigit 1 milyong piso na cash mula sa aming kumpanya. Sabi niya po, gagamitin daw po ito para sa inyong pagbubuntis." Naging mahigpit ang aking hininga sa tindi ng gulat. 1 milyong piso? Sabi ni Maricel. "Opo, Ma'am Lucy. Pinilit daw po sila ni Sir Dario na ilabas ang cash nang walang pahintulot nyo. May pinirmahan daw po siyang withdrawal slip na may asul na tinta ng kanyang signature. Natatakot po ang mga coordinator na baka maubos ang pera ng fund para sa mga gamot ng mga sanggol." Parang binitay ang aking hininga sa gitna ng katahimikan ng klinika. Hindi lang pala ang kumpanya ang gustong ibenta ni Dario. Ninakaw niya rin ang pera ng mga single mothers upang gamitin sa kanyang sariling interes bago pa man magsimula ang merger contract sa Makati. At ang asul na tinta ng kanyang signature, iyon ang magiging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Hating gabi na nang lihim kong marating ang aming tanggapan sa Makati. Ginamit ko ang aking duplicate na key sa service entrance upang makapasok ng walang nakakapansing mga security guards. Suot ko ang aking pamilyar na itim na headscarf na tila ba naging isang bahagi na ng aking katawan. Habang binabaybay ko ang madilim na pasilyo patungong marketing department upang hanapin ang aming central database, narinig ko ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto sa unahan. Nataranta ako. Mabilis akong sumiksik sa likod ng makakapal at mahahabang kurtina na nakasabit sa gilid ng malaking bintana. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Dario kasamang aking kapatid sa ama na si Patricia, na siyang namamahala sa aming digital marketing. Sabi ni Patricia, ang boses ay nanghing-inig sa takot at labis na pagkabalisa. "Kuya Dario, hindi ko na po kayang magpatuloy sa ganito. Sinasabotahin natin si Ate Lucy. Napakabuti niya sa ating pamilya, at alam mong 6 na buwang buntis siya ngayon. Bakit nating ginagawa ang paninirang ito sa kanya?" Sabi ni Dario, ang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng habag. "Patricia, huwag kang maging mahina. Ang merger contract na ito sa malaking hospital conglomerate ang magliligtas sa ating lahat. Ang mga low-class na charity works ni Lucy para sa mga single mothers ay unti-unti nang umuubos sa pondo ng kumpanya.
Tama si Camille. Kailangan nating gawing elite ang ating brand upang mas lumaki ang kita. Sabi ni Patricia. Pero ang pagnanakaw sa Single Mother Trust Fund at ang pagbura sa lahat ng reconciliation at audit record sa ating corporate server. Kuya Dario, yan ay isang malaking krimen. Humakbang si Dario papalapit kay Patricia. Narinig ko ang mabigat na yabag ng kanyang sapatos bago siya nagsalita sa isang mapagbanta at pabulong na tono. Sabi ni Dario, Patricia, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang nanay mo, mayroon pa siyang utang sa aking mahigit 2 milyong piso dahil sa kanyang pagkatalo sa kasino sa Pasay. Hawak ko ang lahat ng mga promissory notes na pinirmahan niya. Kapag hindi mabinura ang buong transaction history ng trust fund sa ating corporate server bago sumapit ang Lunes, ipapadala ko ang mga papeles na yon sa mga pulis upang ipakulong ang nanay mo. Gusto mo bang makita ang sarili mong ina na mabulok sa kulungan dahil sa utang? Napaatras si Patricia nang inginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig kay Dario. Tuluyan ng gumuho ang kanyang katatagan. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang upuan sa harap ng computer. Narinig ko ang mabilis na tunog ng pagpindot sa mga keys ng keyboard habang nagsisimulang sumunod si Patricia sa utos ni Dario upang tuluyang burahin ang kasaysayan ng aming kumpanya. Napakalamig ng simoy ng hangin sa isang madilim at maulap na sulok ng parke sa Makati bago sumapit ang madaling araw. Ang makapal na hamog ay tila ba nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman habang nakatayo ako sa ilalim ng isang puno ng akasya. Suot ko ang aking pormal na jacket upang itago ang aking 6 na buwang tiyan, at ang aking ulo ay balot pa rin sa aking itim na headscarf. Sabi ni Patricia habang mabilis na lumalapit sa akin, naninginig ang kanyang mga labi sa takot at labis na pag-aalala. Ate Lucy? Bakit niyo po ako pinapunta rito? Sabi po ni Kuya Dario, nagpapahinga kayo sa probinsya dahil sa inyong kalagayan. Dahan-dahan kong inalis ang aking face mask at bahagya kong itinulak ang aking itim na headscarf upang ipakita sa kanya ang aking gupit-gupit at kinalbong ulo. Napaatras si Patricia ng may malaking gulat at napatakip siya ng kanyang bibig habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha sa gitna ng malamig na hangin. Sabi ni Patricia sa boses na puno ng matinding pagsisisi. Ate? Ate Lucy? Anong ginawa nila sa buhok mo? Patawarin mo ako, ate. Patawarin mo ako. Sabi ko, habang tinititigan ko siya ng malamig. Narinig ko ang usapan ninyo ni Dario sa marketing department kagabi, Patricia. Alam ko ang tungkol sa pagbuura mo ng mga records ng trust fund sa corporate server. Bumagsak si Patricia sa kanyang mga tuhod sa ibabaw ng basang damo ng park. Umiyak siya ng walang tunog habang nakatago ang kanyang muka sa kanyang mga nanginginig na kamay. Sabi ni Patricia, Ate Lucy, patawarin niyo po ako. Wala akong choice. Si Kuya Dario. Hawak niya ang lahat ng mga promissory notes ng nanay ko sa kasino sa Pasay. Tinakot niya ako na ipapakulong ang nanay ko kapag hindi ko binura ang transaction history ng trust fund. Alam mo naman mahina ang puso ng nanay ko, ate. Hindi niya kayang mabulok sa kulungan. Tila bumalik ang aking gunita 7 taon na ang nakalipas sa loob ng aming lumang bahay sa Pasay. Naalala ko si Patricia nung siya ay 11 taong gulang pa lamang, umiiyak dahil wala kaming pambayad sa kanyang matrikula sa kolehiyo. Ako ang nagbuhos ng aking sariling sweldo mula sa aking night shift nurse job noon upang tustusan ang kanyang pag-aaral sa marketing. At hinawakan ko ang kanyang kamay habang sinasabi kong kahit magkaiba kami ng ina, siya ang aking kapatid. At hinding-hindi ko siya iiwan sa hirap. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mas malakas na pag-iyak ni Patricia sa aking harapan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa ilalim ng malamig na hamog ng Makati. Lumuhod ako sa basang damo upang pantayan ang kanyang tinigin, dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Sabi ko, sa boses na kalmado ngunit may katigasan ng bakal. Tumayo ka, Patricia. Huwag kang luluhod sa harap ko. Sabi ni Patricia, habang pinupunasan ang aking mga luha. Isusumbong mo ba ako sa pulis, ate? Tatanggalin mo ba ako sa kumpanya? Sabi ko, habang tinutulungan ko siyang tumayo, hindi kita ipapakulong, Patricia.
at hindi kita tatanggalin sa kumpanya. Alam kong tinakot ka lang ni Dario gamit ang utang ng nanay mo, ngunit kailangan mo akong tulungan na bawiin ang Ferrer postpartum care mula sa kanila. Sabi ni Patricia habang tumango ng mabilis. Gagawin ko, Ate Lucy, gagawin ko ang lahat. Ano pong kailangan kong gawin? Sabi ko, magpanggap ka na patuloy mong binubura ang mga records ng trust fund sa corporate server upang manatiling kampante si Dario. Ngunit bago mo gawin yon, gusto kong kopyahin mo ang lahat ng opisyal na bank statements ng aming kumpanya at ng trust fund. Inabot ni Patricia ang kanyang bag at may kinuha mula sa loob nito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniaabot sa aking isang maliit na kulay pilak na flash drive. Sabi ni Patricia, habang pilit na numingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Ate Lucy, bago ko simula ng pagbura kagabi, palihim ko ng kinopya ang buong transaction history ng trust fund at ang personal bank statements ni Kuya Dario sa flash drive na ito. Ito ang katibayan na inilipat niya ang pondo ng kumpanya patungo sa kanyang pribadong brokerage account upang bumili ng mga stocks at real estate. Namilog ang aking mga mata sa matinding pasasalamat. Sabi ko, "Salamat Patricia, ligtas ang ating ebidensya sa flash drive na ito." Sabi ni Patricia, ang boses ay nanginginig sa pagkabalisa. Ngunit ate, kailangan nating magmadali. Nakatakda na ang pagpirma ng merger contract sa darating na Lunes ng alas 10 ng umaga sa main boardroom ng Makati. At si Camille? May inihahanda siyang peking psychiatric assessment mula sa kanyang klinika upang patunayan sa board na hindi ka na fit mag-decide dahil sa depression sa iyong pagbubuntis. Tinitigan ko ang maliit na kulay pilak na flash drive sa aking kamay. Sabi ko kay Patricia nang may malamig na ngiti sa aking mga labi. Hayaan mo silang maghanda ng kanilang sariling bitag, Patricia. Bukas ng Lunes, sa harap ng board ng kumpanya, dun ko tatapusin ang kanilang kasakiman. Mabilis na isinagawa ni Patricia ang aming plano kinabukasan. Sa pamamagitan ng aming lihim na pag-uusap, ibinalita niya sa akin kung paano siya humarap kay Dario na may kasamang peking panging inig sa takot at luha upang mag-ulat tungkol sa aking kalagayan. Sabi ni Patricia kay Dario, pilit na pinatutunog ang kanyang boses na tila ba natatakot. Kuya Dario, tuluyan ang nawala sa sarili si Ate Lucy pagkatapos ng nangyari sa silid noong gabi. Nagtago po siya sa isang maliit na bahay sa Batangas. Nagwawala at umiiyak gabi-gabi dahil sa matinding depresyon at kahihiyan ng kanyang kinalbong ulo. Ayak na po niyang makakita ng kahit sinong tao. Nang marinig yun ni Dario, halos mabasag ang kanyang boses sa labis na tuwa. Agad niyang tinawagan si Camille upang magdiwang. Inakala ng dalawa na naging matagumpay ang kanilang maruming laro. Dahil dito, nagpasya si Dario na i-advance ang opisyal na pagpirma ng merger contract sa darating na Lunes ng umaga upang tuluyang makuha ang kumpanya bago pa man ako makabalik mula sa aking sinasabing pagtatago. Tumunog ang vibration ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy sa klinika sa Pasay. Isang mensahe ang dumating mula kay Patricia. Sabi ng text ni Patricia. Ate Lucy, naniwala ng buong buo si Kuya Dario. Labis silang nagdiwang ni Camille sa opisina mo kanina, ngunit meron pa silang inihahanda para bukas. Gumawa si Camille ng isang opisyal na psychiatric evaluation mula sa kanyang sariling clinic. Nakasulat doon na dahil sa iyong malalang gestational depression at kakulangan sa tulog, hindi ka na fit mag-decide bilang CEO ng Ferrer Postpartum Care. Tinitigan ko ang screen ng aking telpon nang may malamig na ngiti sa aking mga labi. Sabi ko kay Ate Nena habang dahan-dahan kong inaayos ang aking itim na headscarf. Hayaan natin silang magdiwa ngayon, Ate Nena. Ang kanilang sariling kumpiyansa at kasakiman ang susunod na hihila sa kanila pababa. Sabi ni Ate Nena habang pilit na pinapawi ang kanyang pag-aalala. Lucy, mag-iingat ka sa Lunes. Sigurado akong gagamitin ni Dario ang peking medical certificate na yon sa harap ng board upang pilitin kang tanggalin sa pwesto nang wala ang boto mo. Sabi ko, yun nga ang gusto kong mangyari, Ate Nena. Gusto kong dalhin ni Camille ang papel na may pirma niya sa mismong boardroom ng Makati.
Sa oras na ipresenta niya ang WAD na assessment na yon sa harap ng Department of Health at ng board, dun ko opisyal na ilalatag ang kaso ng medical malpractice at falsification ng mga dokumento laban sa kanya. Haplos ko ang aking 6 na buwang tiyan. Naramdaman ko ang banayad na sipa ng aking sanggol. Sabi ko sa aking sarili, hindi ako ubos ng aking lakas sa pagsigaw o pag-iyak sa kanila sa kalsada, anak. Bukas ng Lunes ng 10:00 ng umaga, doon natin sila tuluyang gigibain. Mabilis na umilaw muli ang aking screen. Isang larawan ang ipinadala ni Patricia sa akin. Ito ay ang scan copy ng peking psychiatric evaluation na may pirma ni Camille sa ibaba ng diagnosis ng aking sakit sa isip. Hawak ko na ang kanilang sariling hatol. Narinig ko ang banayad na tunog ng notification ng isang alert sa screen ng laptop ni Ate Nena sa loob ng maliit na klinika sa Pasay. Kasama ko si Ate Nena na puyat din habang pinapanood namin ang bawat nakasulat na ulat mula sa kulay pilak na flash drive na binigay ni Patricia kagabi. Sabi ni Ate Nena habang itinuturo ang isang file sa computer. Lucy, may nahanap akong napakahalagang ulat mula sa operasyons ng ospital sa Makati. Ang sinasabing produkto ng neglect sa VIP client, ang pinsan ni Camille na si Sarah ang pumasok doon na nakauniforme ng kumpanya natin. Siya ang peking nurse na may dalang plastic na name tag. Sabi ko, habang pinipigilan kong manginig ang aking boses sa tinde ng gulat. Ibig sabihin ang buong insidente ng pagka-ospital ng VIP client ay isang malaking sabotahe na binalak ni Dario at Camille upang sirain ang pangalan ng Ferrer Postpartum Care? Sabi ni Ate Nena habang umiiling ng may matinding kapaitan. Oo, Lucy, at ginamit nila ang pinsan ni Camille upang maging instrumento sa paninirang ito. Ngunit mas malala ang makikita mo rito sa financial statements ng trust fund. Mabilis kong binuksan ang folder na naglalaman ng mga bank statements ng aming kumpanya at ng Ferrer Single Mother Trust Fund. Habang binabasa ko ang bawat linya ng transaction history, naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay sa ibabaw ng keyboard ng laptop. 3 milyong piso. Iyon ang kabuuang halaga ng pondo na systematically na dinalaw at inilabas ni Dario mula sa trust fund sa nakaraang 3 buwan. Ang perang ito ay inilaan ko para sa mga libreng gamot, gatas at postpartum care na mga mahihirap at inabandonang ina sa Pasay at Makati. Inilipat ni Dario ang buong halagang ito patungo sa isang pribadong investment account sa ilalim ng isang shell company na nagganggalang Ferrer Holdings upang bumili ng mga high-risk real estate properties sa Cavite. Sabi ko kay Ate Nena, habang dahan-dahang tumutulo ang aking mga luha ng galit. 3 milyong piso. Kinuha niya mula sa mga gatas at gamot ng mga mahihirap na sanggol upang gamitin sa kanyang sariling interes. Sabi ni Ate Nena, napakasama ng asawa mo, Lucy. Hindi ko akalain na kaya niyang magnakaw sa mga taong walang kakayahang lumaban. Narinig ko ang isa pang banayad na tunog ng alert sa screen ng laptop. Dahil si Ate Sharon ay lihim na nag-route ng aming corporate bank notification sa aking backup email, isang bagong opisyal na ulat mula sa Makati Trust Bank ang dumating sa aking inbox. Mabilis kong binuksan ang email. Sabi sa opisyal na sulat ng bangko, official notice of account freeze, due to suspicious transactions and potential violation of the Anti-Money Laundering Act, the investment accounts and assets under Dario Ferrer Holdings have been placed under a temporary freeze pending investigation. Napatitig kami ni Ate Nena sa screen ng computer ng may malaking gulat. Sabi ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking 6 na buwang tiyan. Nakalubog na si Dario sa sarili niyang putik, Ate Nena. Ang kanyang mga high-risk investments ay tuluyan ng na-freeze ng bank dahil sa hinala ng money laundering. Ibig sabihin, wala siyang samining kahit isang duling na bariya ngayon. Sabi ni Ate Nena, ang boses ay puno ng kapanapanabik na saya. Ibig sabihin ba nito, Lucy? Desperado siyang pirmahan ang merger contract bukas ng 10:00 ng umaga upang makuha ang pera ng mga investors? Sabi ko, habang pinupunasan ko ang aking mga luha at itinutuwid ang aking likod ng may buong dangal. Opo, Ate Nena,
Ang merger contract bukas na lang ang tanging paraan niya upang hindi makulong kapag nag-audit ang kumpanya. Masyado siyang desperado kaya hindi niya mapapansin ang patibong na inihanda ko para sa kanila sa boardroom. Tumingin ako sa labas ng bintana ng klinika. Bukas ng 10:00 ng umaga. Doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman at babawiin ko ang bawat pisong ninakaw nila mula sa mga mahihing sanggol at mga ina. Dahan-dahan kong nilakad ang madilim na pasilyo ng aming bahay sa Makati noong gabi bago ang pulong. Lihim akong bumalik upang kunin ang aking yumaong ina na nurse pin, ang aking pinakapag-aari na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Akala ko ay walang tao sa bahay dahil karaniwang nasa labas si Dario kasama si Camille, ngunit napansin kong may bukas na ilaw sa aming altar room kung saan nakalagay ang malaking estatwa ng Santo Niño. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pag-iyak mula sa loob. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Dario na nakaluhod, may hawak na isang baso ng alak habang si Aling Remedios ay nakatayo sa kanyang tabi upang haplusin ang kanyang nanginginig na likod. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang namumulang pisingi habang nagsasalita sa kanyang ina, boses na puno ng matinding ingit at takot. Sabi ni Dario, "Inay, natatakot ako. Masisikiro ba talaga ang merger contract bukas ng 10:00 ng umaga? Lahat ng account ng Ferrer Holdings ay na-freeze na ng bank o dahil sa AMLA. Kapag hindi natuloy ang pagpirma bukas, babagsak ako at makukulong ako dahil sa pera ng trust fund." Sabi ni Aling Remedios, pilit na pinatutahimik ang kanyang anak. "Huwag kang matakot, Dario. Ibibigay ni Lucy ang kumpanya sa iyo bukas sa pamamagitan ng power of attorney na dinala natin sa kanya. Ang isang babaeng buntis ay dapat sumusunod sa kanyang asawa." Sabi ni Dario, habang umiiyak ng walang tunog sa tindi ng ulat ng kanyang pagsisisi. "Inay, pagod na akong maging asawa lang ni Lucy. Sa tuwing pumapasok kami sa mga pagpupulong sa Makati, siya ang iginagalang ng mga kliyente. Siya ang tinatawag na mahusay na nurse na nagtayo ng Ferrer Postpartum Care. Ako lang ang manager ng finances niya na laging sumusunod sa mga utos niya. Gusto ko lang patunayan sa pamilya natin na kaya ko ring gumawa ng milyon-milyong desisyon at maging boss na nirerespeto ng lahat." Tiningnan ko si Dario mula sa dilim ng pasilyo nang may matinding kapaitan. Ang insecurity ng aking asawa, ang kanyang kawalan ng kumpiyansa sa sarili na mabuhay sa ilalim ng aking tagumpay, ang naging lason na nagtulak sa kanya na magtaksil, makipagsabwatan kay Camille at kautrokdo ko upang maranasan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang karuwagan ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang patawarin ko ang kanyang kasamaan. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi ng Makati, na dumampi sa aking muka habang pabalik ako sa klinika sa Pasay. Biglang naging pamilyar ang banay at natunog ng pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. Nakita ko ang screen, si Aling Remedios ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot at inilapat sa aking tainga habang nakatayo sa ilalim ng malamig na ilalang kalsada. Sabi ni Aling Remedios, ang boses ay matalas at puno ng pagbabanta. "Lucy, nasaan ka bang dapa na babae ka? Pumunta ka bukas sa boardroom ng 10:00 ng umaga at pirmahan mo ang power of attorney. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa pamilya ko na nagpahiram sa iyo ng puhunan noong nagsisimula ka pa lang bilang isang nurse sa Pasay. Huwag mong sirain si Dario. Isipin mo ang anak mo, gusto mo bang ipanganak siya na walang ama dahil sa katigasan ng ulo mo?" Sabi ko, sa boses na napakatahimik ngunit may katigasan ng bakal na nagpatigil sa kanyang pagsasalita sa kabilang linya. "Aling Remedios, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ng 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang Ferrer Postpartum Care. At ang aking anak? Siya ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaan na hawakan ninyo ang kumpanyang ito. Magkita-kita tayo bukas ng 10:00 ng umaga sa boardroom, Aling Remedios. Siguraduhin ninyong suot ninyo ang pinakamaganda ninyong damit dahil yun na ang huling araw na mararanasan ninyong maging marangya." Mabilis kong pinatay ang tawag nang hindi hinihintay ang kanyang sagot.
Inilagay ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking jacket at hinawakan ko ang aking itim na headscarf. Bukas, sa boardroom ng Makati, doon ko tatapusin ang lahat ng kanilang kasakiman. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking itim na headscarf sa harap ng salamin ng maliit na silid sa klinika sa Pasay. Timitigan ko ang aking refleksyon. Ang aking ulo ay mayroon pa ring mga bahaging walang buhok, gupit-gupit at nyamnyo dahil sa marahas na ginawa ni Camille sa akin sa loob ng silid noong gabi. Napakasakit tignan. Tila ba ipinapaalala nito ang bawat segundo ng aking kahihiyan sa Makati. Ngunit habang tinititigan ko ang aking sarili, napagtanto ko na hindi ko maaring itago ang aking sarili sa ilalim ng telang ito habang buhay. Ang pagtatago ay para lamang sa mga may kasalanan, at wala akong ginawang masama. Mabilis na pumasok si Ate Nena sa aking silid. Bit-bit ang isang matalas na gunting at isang basang suklay. Nakita niya ang aking pag-aalinlangan sa harap ng salamin. Sabi ko kay Ate Nena, pilit kong pinatatag ang aking boses upang hindi siya mag-alala. Ate Nena, gupitin na po natin ng maayos ang natitirang buhok ko. Ayokong humarap bukas sa boardroom na mukhang kaawa-awa o parang isang biktima. Gusto ko makita ni na Dario at Camille ang isang matatag na Lucy. Isang Lucy na handang lumaban para sa kanyang anak. Tumango si Ate Nena habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinimulang gupitin ang aking buhok. Narinig ko ang bawat bana, yad na tunog ng paggupit ng gunting sa loob ng tahimik na silid. Ang aking mga luptang buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat lupin na nalalagas ay hindi na nagdadala ng luha. Ito ay naging simbolo ng aking paggupit sa aking lumang buhay bilang isang asawang tapat, ngunit pinagtaksilan. Nang matapos si Ate Nena, hinarak ko muli ang salamin. Ang aking buhok ay napakaikli na ngayon. Isaghang maayos at malinis na pixie cut. Kahit wala akong mahabang buhok, nakita ko sa salamin ang isang babaeng may matatapang na mga mata. Isang mukha na hindi na kailanman yuyuko sa harap ng kahit sinong mapang-api. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa aking 6 na buwang tiyan. Naramdaman ko ang banayad na paggalaw ng aking sanggol sa loob, tila ba nagbibigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko para sa bukas? Sabi ko sa aking sarili, sa isang mahinang bulong na puno ng pagmamahal. Anak ko, kasama mo si nanay, hindi natin hahayaan na nakawin nila ang ating buhay. Ang Ferrer Postpartum Care ay para sa iyo, at ako ang magpapatunay ng aking lakas gamit ang aking danggal bilang isang ina. Inihanda ni Ate Nena ang aking isusuot bukas. Isang disenteng kulay asul na maternity dress at isang formal na blazer. Gusto kong humarap sa kanila hindi bilang isang kaawa-awang asawa, kundi bilang isang tunay na CEO ng aking sariling kumpanya. Mabilis na umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa aking abogado na nakipag-ugnayan sa board secretariat ng kumpanya sa Makati. Sabi sa text ng aking abogado, Ma'am Lucy, kumpirmado na po ang boardroom meeting bukas ng 10:00 ng umaga sa main office sa Makati. Naroon din po ang mga kinatawan mula sa Department of Health o DOH upang dinggin ang kaso tungkol sa kapabayaan. Inilagay ko ang cellphone sa aking bulsa at tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay dahan-dahang nawawala habang ang unang sikat ng bingmin ay nagsisimulang sumilip sa ibabaw ng mga gusali ng Pasay. Ang sikat ng araw na ito ay tila ba nagbibigay sa akin ng huling babala. Bukas, sa Makati, doon ko tatapusin ang lahat. Napakasikip ng loob ng marangyang boardroom ng aming kumpanya sa Makati ng hapon na yon. Ang mahabang lamesang gawa sa makintab na salamin ay napapaligiran ng mga leather chairs kung saan nakaupo ang mga executive directors ng board kasama ang 2 kinatawan mula sa Department of Health o DOH at ang mga kinatawan ng hospital conglomerate na gustong bumili ng aming kumpanya. Nakatayo si Dario sa gitna ng silid. Suot ang isang formal na suit na ako mismo ang pumili para sa kanya. Habang sa kanyang tabi ay si Camille na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Pareho silang may malalawak ng ngiti sa kanilang mga labi.
Tila ba tinititigan na nila ang kanilang tagumpay? Sabi ni Dario sa harap ng board, ang boses niya ay puno ng mapagkunywaring lungkot at diring-diri. Sirs, as you can see in our incident report, the recent VIP postpartum client scandal has severely damaged our brand. Lucy has been under severe stress due to her pregnancy, causing her to make fatal scheduling and medication errors. Sinasabi po ng doktor niya na meron siyang malalang gestational depression. Sumingit si Camille habang itinutulak ang mga wad na ulat sa lamesa. Yes, sirs. Based on my clinical assessment, Lucy's mental state is highly unstable right now. She is mentally incapacitated to run the company or make complex merger decisions. She even shaved her own head in a fit of manic depression last week. Sabi ng chairman of the board habang inaayos ang kanyang salamin. This is a serious matter. We cannot risk the safety of our clients with an unstable CEO. At kung wala si Lucy rito ngayon upang lagdaan ang merger contract, maaari ba nating gamitin ang psychiatric assessment na isinumitate ni Camille upang payagan si Dario na lumagda sa ngalan niya? Sabi ni Dario, pilit na pinatutunog ang kanyang boses na may peking lungkot. Hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon, sirs. Baka natatakot siyang harapin ang kanyang kapabayaan. Inabot ng chairman ang gintong pluma kay Dario upang simulan ang pagpirma sa merger contract. Lumapit si Camille sa gilid ni Dario. May mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa panulat. Dahan-dahan at marahan kong itinulak ang malaking pintuang kahoy ng boardroom. Walang kahit anong ingay ng pagkabigla. Ngunit nang makita ako ng mga tao, ang buong boardroom ay biglang naging tahimik na parang isang sementeryo. Naglakad ako patungo sa loob ko silid na may tuwid na likod. Wait, ku is Vietnamese. It should be loob ng silid. I must replace loob ko silid with loob ng silid. Let's correct. Naglakad ako patungo sa loob ng silid na may tuwid na likod. Suot ko ang aking magandang kulay asul na maternity dress na nagpapakita ng aking 6 na buwang tiyan nang may buong dangal kasama ang aking formal na blazer. Ang aking ulo ay hindi na nakabalot sa itim na headscarf. Ipinakita ko ang aking malinis, maayos at maikling pixie cut nang walang kahit anong takot o kahihiyan. Sa aking likuran ay nakatayo si Ate Nena, si Ate Sharon at si Patricia. Nanlaki ang mga mata ni Dario nang makita ako, habang si Camille ay napahawak sa dulo ng mesa sa tindi ng gulat at takot. Sabi ni Camille habang nanginginig ang kanyang labi sa tindi ng gulat. Lucy, anong ginagawa mo rito? At ang buhok mo? Hindi ko man lang sila tiningnan. Naglakad ako ng diretsyo patungo sa lamesa ng chairman at ng mga kinatawan ng DOH. Inilabas ko mula sa aking bag ang aking master notebook, ang flash drive na nadlalaman ng recording ni Patricia at ang mga nakaprint na bank statements ng Ferrer Holdings. Malakas ko itong inilapag sa ibabaw ng lamesang salamin. Sabi ko sa harap ng board, ang boses ko ay kalmado, matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sirs, hindi ako naparito upang pumirma ng aking sariling pagsuko o ibenta ang aking kumpanya. Naparito ako bilang CEO ng Ferrer Postpartum Care upang ipasok ang katotohanan. Napatitig ang chairman sa akin, pagkatapos ay sa makapal na ebidensya sa ibabaw ko lamesa. Wait, kwa again? Change ibabaw ko lamesa to ibabaw ng lamesa. Let's correct. Napatitig ang chairman sa akin, pagkatapos ay sa makapal na ebidensya sa ibabaw ng lamesa. Ang mukha ni Dario ay biglang nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel habang nakatitig sa akin ng may matinding takot. Sabi ng chairman ng board, habang nakatitig sa flash drive na inilapag ko sa mesa, Ate Ramos, please play the files on this drive immediately. Sinasaksak ng secretary ang flash drive sa computer. Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa malaking screen ng boardroom. Ang video ng aking pag-iyak habang kinakalbo ay napalitan ng malinaw na audio at video recording sa marketing department. Lahat ng mga directors ay napasingap sa gulat nang marinig ang boses ni Dario na nagbabanta kay Patricia at ang pag-amin niya tungkol sa pagnanahaw ng 3 milyong piso mula sa Ferrer Single Mother Trust Fund upang gamitin sa kanyang mga sariling investments. Sabi ng chairman,
Ang mukha ay pulang-pula sa galit. What is the meaning of this, Dario? Is this your voice? Inilipot mo ang pondo ng kumpanya para sa mga mahihirap na inapatungo sa iyong sariling holdings? Nang inginig ang buong katawan ni Dario. Napaatras siya. Hindi makapagsalita habang nakatingin sa screen na tila ba nakakita ng isang multo. Sumulong si Ate Nena mula sa aking likuran. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit, ngunit may determinasyon. Sirs, at sa mga kinatawa ng Department of Health, hindi po si Lucy o ang aming mga nurse ang nagpabaya sa VIP client. Si Sarah ang pinsa ni Camille ang na pumasok sa VIP wing na naka-uniforme ng kumpanya natin, ngunit may suot na peking plastic na name tag na nagangalang Angela upang sadyang isabotahe ang gamot ng pasyente. Inilapag ni Ate Ramos ang mga kopya ng opisyal na bank freeze order mula sa Makati Trust Bank sa ibabaw ng lamesang salamin, kasama ang draft ng merger contract na ginawa bago pa ang unang insidente ng neglect. Sabi ni Ate Ramos, "Sirs, this is a clear case of corporate sabotage and fraud. Dario Ferrer and Camille conspired to damage the safety of the VIP client and frame Lucy to legally terminate her contract and steal her company to cover Dario's frozen assets." Sabi ng chairman habang hinahampas ang kanyang kamay sa lamesa. "This is a criminal act. Hindi lang natin titiwalagin si Camille ngayon din, kundi magsasampa tayo ng kasong sibil at kriminal laban sa kumpanya at kay Dario Ferrer." Nang makita ni Camille na wala na siyang takas, tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging sopistikada bilang isang sikat na OBGYN. Ang kanyang formal na puting jacket ay tila ba naging isang maruming basahan habang gumuho ang kanyang pangarap sa harap ng board. Napasigaw siya sa tinde kuagalit at desperasyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang namumulang pisingi. Wait, tinde kuahas Vietnamese kua. Correct tinde kua to tinde nang. Let's correct. Napasigaw siya sa tindi ng galit at desperasyon. Pumatak ang mga luha sa kanyang namumulang pisngi. Sabi ni Camille, habang itinuturo ang mga directors ng board. "Bakit niyo ako hinuhusgahan? Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko. Lumaki akong mahirap. Dumanas ng diskriminasyon at pag-alipusta sa ospital nung bata pa ako dahil lamang sa aming mababang estado. Kaya sumumpa ako na aayat ako sa pinakatuktok ng Makati na hindi na ako kailanman hahayaang tapakan ng iba. Ang premium brand na ito ang tanging paraan ko upang hindi na muling maging marumi sa paningin ng mundo." Tiningnan ko si Camille nang may malamig na mata. Sabi ko sa kanya, "Ang takot sa sarili mong impyerno ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang sunugin mo ang buhay at danggal ng ibang tao, Camille." Mabilis na lumapit si Aling Remedios, ang aking biyanan, at lumuhod sa aking paanan habang umiiyak ng malakas at hinahawakan ang dulo ng aking kasuotan. Sabi ni Aling Remedios, sa boses na puno ng pagmamakaawa, "Lucy, parang awa mo na. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Nung nagsisimula ka pa lang bilang isang mahirap na nurse sa Pasay, kami ang nagpahiram sa iyo ng puhunan para maitayo ang klinik na ito. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ngayon sa Makati. Huwag mong ipatapon si Dario sa kulungan." Dahan-dahan kong inalis ang kamay ng aking biyen sa aking asul na maternity dress. Tiningnan ko si Dario na ngayon ay nakaluhod din sa sahig. Umiiyak sa matinding kahihiyan habang nakatingin sa akin. Sabi ko kay Aling Remedios, ang boses ko ay kalmado, ngunit may katigasan ng bakal. "Aling Remedios, ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay matagal ko nang nabayaran sa loob ng 10 taon ng pagbuhay at pagpapayaman ko sa inyo gamit ang kumpanyang ito. Ngunit tinapos na ni Dario ang antin na yon noong gabing hawakan ako ng kanyang mga gwardiya at gupitin ang aking buhok habang tinatawag akong baliw. Ang utang na loob na yon ay tuluyan ng namatay sa malamig na semento ng silid. Pumasok ang mga pulis na Makati sa loob ng boardroom, hawak ang opisyal na warrant ng pag-aresto. Narinig ko ang tunog ng bakal ng pusas na inilalagay sa mga nanginginig na kamay ni Dario at Camille. Habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom ng mga pulis, tumayo ako ng tuwid sa tabi ni na Ate Nena, Ate Sharon at Patricia. Ang aking kumpanya ay ligtas. Ang aking mga single mothers ay ligtas.
At ang aking dangal ay muling nagliwanag sa gitna ng boardroom kung saan nila inakalang matatapos ako. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong magulong hapon sa boardroom ng aming kumpanya sa Makati. Ang mga papeles para sa annulment ng aking kasal kay Dario ay opisyal nang naisumate sa korte at alam kong hindi na ako kailanman babalik sa kanya. Si Dario at si Camille ay kasalukuyang naghihintay ng kanilang paghahato sa Makati City Jail habang hinaharap ang mabibigat na kaso ng fraud, sabotage at tungtien. Wait, tungtien has Vietnamese. Replace tungtien with blackmail or extortion. Let's correct. Mabibigat na kaso ng fraud, sabotage at extortion. Sa tulong ng Department of Health at ng aking mga tapat na nurse, ang pangalan ng Ferrer Postpartum Care ay opisyal ng nalinis. Hindi lamang kami pinayagang magpatuloy, kundi binigyan pa kami ng karagdagang 5 taon bilang pagkilala sa katapatan at husay ng aming serbisyo. At 3 buwan matapos ang hapon ng paghuhukom, sa loob ng isang tahimik at mainit na delivery room sa klinika sa Pasay, narinig ko ang unang iyak ng aking anak na babae. Isinilang ko siyang malusog at ligtas, habang si Ate Nena at si Patricia ay nakatayo sa aking tabi, umiiyak sa tindi ng saya. Sabi ni Ate Nena habang dahan-dahang iniaabot sa akin ang aking sanggol na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot. Lucy, tingnan mo ang anak mo. Napakaganda niya. Napakalakas ng kanyang pag-iyak. Sabi ko habang dahan-dahang hinahaplos ang malambot na pisngi ng aking anak at pinupunasan ang aking mga luha. Ate Nena, tatawagin ko siyang Hope, ang pangalan ng aking lola na naging inspirasyon ko sa pagbuo sa kumpanyang ito. Sa pagdating ni Hope, naunawaan ko na hindi ko na kailanman kailangang maging isang perpektong babae na nagpapatunay sa iba na kaya kong maging mahusay na asawa, ina at CEO ng sabay-sabay. Sapat na ang maging matatag ako para sa aking sarili at sa aking anak. Upang masiguradong hindi na kailanman mauulit ang sabotaheng ito, formal kong inihiwalay ang Ferrer Single Mother Trust Fund mula sa aking kumpanya. Ginawa ko itong isang independyenteng organisasyon na direktang pamamahalaan ng isang board ng mga midwives at nurse sa Pasay sa pamumuno ni Ate Nena, kasama si Ate Sharon bilang aming financial controller. Sila ang may hawak ng kapangyarihan upang suriin ang operations, finances, at lalong-lalo na ang aming shift schedules upang walang sinumang individual ang maaaring manghimasok muli gamit ang kasakiman. Wait, Yiners typo. Correct Yiners to nurse. Let's correct. Mga midwives at nurse sa Pasay. Sabi ni Ate Nena sa aming unang pagpupulong sa Pasay. Lucy, handang-handa na ang bagong system ng trust fund. Sa pamamagitan nito, ang bawat mahirap na ina ay makakatanggap ng libreng aruga at protektado ang bawat pondo laban sa panloloko ng mga ehekutibo. Sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay ng may buong pasasalamat. Salamat Ate Nena. Ang trust fund na ito ay hindi na kailanman magiging pag-aari ng isang tao lamang. Ito ay magiging tahanan nating lahat. Nang sumunod na linggo, ipinatawag ko ang aking kauna-unahang all-employee assembly sa malawak na hall ng kumpanya sa Makati. Puno ang silid ng mga kababaihan na suot ang kanilang mga asul na uniforme, kasama ang marami sa mga single mothers na aming sinusuportahan. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala at pagmamahal habang naglalakad ako patungo sa unahan ng stage. Suot ang aking magandang maternity dress at isang formal na blazer. Ang aking ulo ay balot pa rin sa aking itim na headscarf. Sabi ko sa kanila, habang nakatitig ako sa kanilang mga pamilyar na mukha. Mga kasama ko sa trabaho, pamilya ko, maraming salamat sa inyong katapatan sa gitna ng nagdaang bagyo. Alam ko marami sa inyo ang nag-alala na baka mawalan kayo ng trabaho dahil sa mga paninira ng iba. Ngunit narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na mas malakas na ang Ferrer Postpartum Care ngayon. Narinig ko ang banayad na bulong ng saya at pasasalamat mula sa buong bulwagan. Sabi ko pa, 5 taon ko pong sinubukan na maging isang perpektong asawa at CEO na inuuna ang kapayapaan ng iba bago ang sarili ko.
Ngunit natutunan ko na ang tunay na pagmamahal at aruga sa iba ay dapat magsimula sa pagprotekta sa sarili mong danggal. Dahan-dahan ko na itinapat ang aking mga kamay sa aking ulo. Maingat ko na tinanggal ang suot kong itim na headscarf. Sa harap ng aking mga nurse at ng mga single mothers, ipinakita ko ang aking maikli, bagong silang at malakas na buhok. Ang aking pixie cut ay hindi na isang sugat ng aking kahihiyan, ito ay naging isang korona ng aking laban at ng aking tagumpay bilang isang ina. Sabi ko sa kanila, habang nakatayo ako ng may buong danggal. Tumingin kayo sa akin, ang pag-aalaga sa kapwa ay isang napakadakilang trabaho, at walang sinuman ang may karapatang gumamit ng pagmamahal upang nakawin ang ating lakas at danggal. Natahimik ang buong bulwagan ng ilang sandali. Pagkatapos, narinig ko ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng aking mga tauhan na umalingangaw sa buong silid. Marami sa kanila ang tumayo, umiiyak sa matinding galang at kapayapaan habang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa labas ng bintana ng bulwagan, kung saan ang sikat ng araw ng Makati ay dahan-dahang lumiliwanag sa ibabaw ng mga gusali. Naunawaan ko na sa dulo ng lahat ng dumi, ang isang tao na nag-alaga sa iba ng may tapat na puso, ay maaari pa palang tumayo ng tuwid at kiyuhan sa sarili niyang mga paa upang protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling danggal. Ang marahang paggising ng aking anak na si Hope sa aking mga bisig, habang sumasalamin sa kanyang mukha ang banayad na sikat ng araw ng Makati, ay nagiiwan ng isang napakatamis na kapayapaan sa aking buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa huling bahagi ng ating paglalakbay ngayon. Bilang inyong tagapagsalaysay, habang isinusulat ko ang mga huling tagpo, hindi ko mapigil ang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, lalo na sa bahagi kung saan si Lucy ay nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina, kinalbo ang kanyang ulo at nagkalat ang kanyang buhok sa semento, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang 6 na buwang tiyan upang protektahan ang kanyang sanggol. Ang tagpong yon ay nagpapakita ng tunay na lakas ng isang ina na dumaan sa matinding hirap ngunit tumangging ibigay ang kanyang danggal at ang kumpanyang itinayo niya mula sa pagmamahal sa kanyang sining ng postpartum care. Ang kwentong ito ay hango sa kaktotoong sugat ng maraming matatag na kababaihan at mga masisipag na ina sa ating lipunan na patuloy na lumalaban ng tahimik upang protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang sariling danggal. Katulad ng mainit na sabaw ng luya na inihanda ni Ate Nena para sa akin sa gabi ng aking pagtakbo. Kailangang dumaan muna sa matinding kulo at piga ang luya upang mailabas ang tunay nitong tamis, anghang, at init na nagpapalayas sa lamig ng silid. Ang pag-aalaga sa kapwa ay tulad ng mainit na sabaw na nagbibigay buhay sa isang nanghihinang ina. Ngunit bago natin mailigtas ang iba, kailangan muna nating matutong panatilihin ang init sa ating sariling katawan at kaligtasan. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang isusuko natin ang ating sariling lakas para sa kasakiman ng iba. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Lucy, magagawa niyo rin bang patawarin si Patricia na nagtaksil dahil lamang sa naging desperasyon para sa utang sa kasino ng kanyang ina? At sa tingin niyo ba ay tama lamang na hindi na niya pinayagan si Dario na muling magkaroon ng bahagi sa buhay ng kanyang anak? Nais ko pong magtanong sa inyo ng may buong paggiliw? Saang bahagi po ba kayo ng Pilipinas o ng mundo nakikinig ngayon? Habang nakikinig kayo sa aking boses, nagluluto ba kayo? Nagpapahinga sa kama, o marahil ay nagtatrabaho? Sana po ay mag-iwan kayo ng komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa naging pagbangon ni Lucy. Kung meron kayong sariling kwento ng pagtitiis at tagumpay laban sa mga mapang-api, mangyaring isulat ito sa ibaba dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento ngayon upang maabot pa natin ang mas maraming pusong nangangailangan ng pag-asa. Naway gabayan kayo ng may kapal at bigyan ng lakas na mabuhay ng may buong kapayapaan at danggal sa sarili ninyong mga paa. Manatili po kayong matatag at ligtas. Pamagat ng kwento, Ang Aruga sa Pasay. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng tagapakinig na si Lucila Ferrer, 41 taong gulang, nakatira sa Makati,
na ipinadala sa ating programa na may mensaheng ang tunay na pag-aalaga sa iba ay nagsisimula sa matapang na pagprotekta sa sarili laban sa mga taong gumagamit ng utang na loob upang magnakaw ng kapangyarihan. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat na may akda bilang katang-isip lamang upang hindi makasira o makasakit ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.